Wala ako. Turn left, then turn left onto Stumphouse Tunnel Road. Turn left. Point mo sa akin pag mukhang lalampas ako sa liliguan natin. Mga liliguan natin ha. Bakit? Hindi, baka lang. Baka lang makamamis ko ang ating mga liliguan. Sige kuya. Strangers to me. Ilang oras ang biyahe sa? Isang oras, kalahati. Papunta ng Greenbelt. Kaya rin. Okay lang, okay lang. At the next stop sign. At the next stop sign, take a slight left turn. Maliit lang naman pala yung falls. Ha? Maliit lang din pala yung falls. Siguro maganda siya kung parang tag-ulan. No? Mga fall, ganun. Saka katatapos lang naman. Maganda siguro to kapag ganyan. Wala nito sa autumn. Pag may iba-ibang kulay yung tutis. Yun small time lang siya. Ihi lang daw ngayon. Hindi pa sila nagbabayad. At the stop sign, take a slight left turn onto Highlands Highway. In 4.2 miles, keep left onto Highlands Highway. Hindi ka ba uwi ng Pilipinas ko? Pagkatapos ng contract. Pagkatapos. Sa 2025, kasabay kami ng kapatid ko na nasa New Jersey na uuwi kami. Hindi ka rin magbabakasyon ng New Jersey? Hindi. Bibisita? Or siya pupunta dito? Bali hindi na nagbabakasyon sa New Jersey. Tumira na ako doon ng nung siguro mga 5-10 years ago. Nung nagtuturis ako pa 6 months. Pabalik-balik lang? Oo, singit ng trabaho ng CNA na uwi ng after 6 months. Alright. Malay mo, dito sila magbakasyon sa South Carolina. Bali, balak nga niya na sa pag nag-retire siya, dito siya sa South Banda dito na. Mahal ba yung cost of living sa... Mahal ang taxes sa cost of living. Sandali lang yung mauubos ang pinag-ipunan na sa retirement. Yun din nga sabi nila. Siguro pag young adult ka, pwede ka doon. Kung halimbawa, yun bang siguro isa lang anak mo, tapos walang sakit yung walang komplikasyon, walang sakit, healthy. Yun, okay sa New Jersey dahil laging malapit sa mga beaches, malapit sa Atlantic City. Yun. Malapit din kayo sa New York, di ba? Isang oras na lalayo namin sa Atlantic City. Sa New York. Ganun. Mas snow din doon parati din. Ha? Mas snow. Nag-snow ba na January hanggang April. Tagal-tagal din pala. Hassle nun. Ayoko nun. Hindi naman tuloy-tuloy. May pag lang mga bad na snowstorm yun lang talagang magtatagal yung mga Pero ba yung gano'ng kakabad yung snow mga ganyan? Ha? Kakabad na yung snow yung pinakabad na snow nung 2011 mga 2010-2011 mga 2 talampakan ng lalim. Ayoko nang maginaw. Ginawin akong tao. Hindi ka ba nainitan kagabi? Ha? Hindi ka ba nainitan kagabi? Medyo mainit. Siyempre
Hindi ako natutulog ng 24 hours, kaya diretso tulog ako. Hindi ko na napansin ang init. Tulog nga kayong dalawa ni Asher. Sabi ko, hindi, sabi ko. Ayokong bumaba. Ang bahala na dyan, sabi ko. Hinayaan ko nila. Nagising ka ba nung nag-alarm yung cellphone ko? Kaya naman na. Alas 7? Kala ko na. Gising na ako kanina nung ganyan bago ko bumangon. Kasi nga, kachat ko si April nung madaling araw din kanina. Kasi pauwi na sila sa bahay. Kailangan maging updated. Nag-day trip kasi sila from Manila papunta sa probinsya. Papuntang? Probinsya, Cagayan. Galing silang Marilao. Ganun lang yung oras ng biyahe. Private car sila, so mga 10 hours. Tagal din pala. Depende sa takbo nung ganyan. Pag mabilis, mga 9 hours siguro pwede. Layo. Dadaan kami ng Vizcaya. Malapit ka lang, di ba? Bulacan? Bulacan, ano, bali isang oras at kalahati lang mula Maynila. Nalilito pa rin ako sa Manila. Ngayon problema ko kung paano ako pag-uwi ako ng Pilipinas. Baka hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Tagal na din kasi. Ilang taon ka na ba nandito? Nagtrabaho ko ng UAE ng 6 years. Okay. Kapag ganyan lang, pag umuwi ako ng Pilipinas, nagko-connecting flight lang ako from Naiya. Tapos, diretso sa amin. So, walang pagkakataon na nagstay ako sa Manila ng matagal. Tapos, uwi na lang ako ng ganyan. Magpa-play na lang din ulit ako papuntang doon. Kasi mas mabilis. Kaysa maghatid pa sila, additional gastos din para sa akin kasi ang mahal ang pamasahe. Tapos kung babayaran ko sila, o kamusta ka naman? Lugi-lugi ka. Ayoko nga. Teka, kapag nasa abroad kasi, ang isip nila, hindi ka magbabayad dahil kasi ikaw may pera. Sino nga ba nagkukwento na, ano, yung 500,000 ang binayaran ng bakasyon? Yung kakambal ko, ikaw ba yung nagkukwento nun? In Oo. 1 mile, keep left onto Highlands Highway. kaya sabi ko, pag uwi ako, hindi ako gagastos kasi kailangan ko ng pangbabayad ng ticket. Paala kayo dyan, sabi ko. Magkano in dollars yung 500,000 na pesos ba? Wait, natin. Abutin siya ng 9,000 dollars. Ang ginawa niya kasi, hindi na siya bumili ng pasalubong sa New Zealand. Pero doon ata stop dun sa Pilipinas. Doon siya bumili. Parang duty free. Oo. Ang alam niya, may makukuha siyang cashback doon. Wala pala. Ma-apply. Tapos, ayun. Ipupunta pa sila ng Batangas ata. Saan bang Taal? Taal sa Tagaytay. O Tagaytay. Pumunta sila ng Tagaytay. Tapos umuwi sa Pilipinas. Pumunta sila ng Baguio. Tapos pumunta pa sila ng Ilocos. Tapos doon sa norte pa sa Keep amin, left Santa onto Ana. Highlands Highway. So, wala. Ay, more than 500 pa kuya kasi nag-down pa siya dun sa lupa na binili niya. Plus 200k. Expense niya kasi lahat kuya. Parang nakapanlalata yata dyan wala sa bakasyon. Kaya sabi ko, hindi ako gagastos ng ganyang kalaking pera pag uwi ako. Kasi ticket pa lang namin ni Ibel magkano lang. Sabi ko nga. May babayaran pa sa ganyan sa medical. Ay, sa interview pala na $400 pa. Kaya nung sinabi sa akin ni ate na ganyan, saan sila pupunta? Ba't sila kapag-gasolina siguro? Baka Malagas. Pwede na tayo diretso. Mauna na tayo. Baka naihis si Michelle. Nasaan na sila Ash? Hindi ako na. Mauna na tayo. Nagugutom na kami kaya nauna na kami. Mas mainam na na mauna tayo dahil sila mas bilis lang mag-drive eh. Mabilis nga si Zach kahapon. Yung tipong masyado siyang natatakot nga din ako kahapon kasi masyado siyang madikit dun sa ganyan. Sa sasakyan ko. Bubuntutan kayo.
Ikaw ba kuya, magpo-for good ka ba dito or sa Mag- Pilipinas? Magpo-for good ka dito? Mag- For good dito sa US? Dito titira? Oo, like, oo. Magpapa-citizen ako, magpapa-dual citizen ako, pero eventually sa Pilipinas ako magre-retire. Dahil kasi kahit gano'n kalaki kita mo dito eh, pag ikaw ay nasa nursing home, para ka lang yung peso eh. That's true. At least Stay in the sa middle lane. Pilipinas, meron akong lupa, bahay doon, may negosyo. Oo. Kailangan na mag-invest, kailangan na mag-invest. At least eh, pag tanda ko eh, meron akong uwian sa Pilipinas na hindi ako nakakulong. Totoo yun. Kaya nga sabi ko nga, naingit tuloy ako sa kakambal ko. Kasi bumili na siya ng lupa, pagpapatuyuan niya ng apartment complex. Apartment ang magandang negosyo, hindi nawawala hindi nauubusan ng tenant ang apartment. Totoo. Ang plano niya nga, gagawa siya ng 8 units na ganyan ng bahay. Kahit studio type lang. Tapos dalawa doon kahit pang Airbnb. Tapos the rest is ganyan na. Kasi yung Airbnb, just in case daw pupunta kami, at least may tutuluyan. Totoo na. Eh, ang hirap kasi kuya. Saka hindi mo masabi kung ano mangyayari in 5-10 years eh. Eh, alaki din kasi nung parang ilo-loan niya kung sakali. All in all, aabot ng 10M. Cannot afford. Ang laki. Eh, buti sana kung wala din si Emil. Eh, mag-aaral pa si Emil. Isip ko pa yung college dito. Mahal pa man din dito. Oops. Diba? Saan na ba tayo? Nasa tayo sa Main Street. Seneca? Walhalla. Ha? Ano ba? Dapat susunod naman tayong Canada. Passport lang din naman ang kailangan doon. Continue onto Blue Ridge Boulevard. Bilis na. Kaya nagmamadali siguro. In half a mile, take a slight right turn onto South Carolina, Highway 11 toward I-85 South. Tignan, pag-gasolina ako kahapon. Hindi na tayo, diretso na tayo doon. Kaya contribution mo sa gasolina? Wala, okay lang. Uy, Hindi naman ako nagdala pagkain eh. Kaya okay na yung hindi na ako nasa tingin lang sa yung gano'n. magsabi ka lang. Hindi, okay lang. Kung kailangan natin magpagasolina mo. Full tank to, kaya hindi na kailangan na. Diretso uwi tayo pag-arat sa pagpatas kumain. Off ka pa din sa Friday. It's Friday, teka, anong araw ngayon? Martes? Martes, bukas, duty ka na. Opa ko bukas. May pasok ko Use ng the right lane to take a slight Where's right turn Giannis? onto South Carolina, May pasok Highway ako. 11 toward I-85 South. Turo mo sa akin yung liliko. Ano yun ba yun? Yung una? Dito. Ito? Take a slight right turn, then keep right. Doon ako tinaktik sa malayo. Buti doon sinabi mo itong ano ba? Kasi sabi ko kung ba sabi ko ituro mo sa akin pag Keep mukhang right lalampas onto ako South Carolina, Sige, Highway Ang tingin ko kasi nasa malayo lagi eh. 11 O, di ka ba nagka-glasses? Ha? May police. Hindi naman sa malabo mata ko. Hindi lang ako sanay ng mag-navigate ng malayuan na In 9.6 miles, turn right onto our 5,304. Okay na. Go. Let's go! Parang hindi ko na-miss ang green. Ano ba yun? Siyempre hindi mo mamimiss ang Greenwood pag pag next day may pasok ka na.
Sabi naman, tuloy-tuloy na At least mas mainam sana kung may isa pang araw na na rest pagkatapos ng trip di ba? Oo, wala eh. Siningit talaga yung schedule ngayong buwan tsaka next month. Monthly ka bang namo-monetize dun sa YouTube? Ha? Monthly ka bang namo-monetize? Depende sa dami ng nanonood. Pero check ko every month ko sakali namimit ko yung $100 na yung parang quota. Oo. Pag umabot sa $100, send sa bank account ko. Ay, diretso sa bank account. Automatic na. Kaya passive income po itong ginagawa ko to. Upload lang ako na upload ng video na unti-unting kumikita yung yung mga pag may nanonood sa YouTube. Chikahin ko nga din si T. Kasi madami siyang subscribers. Slow down. Hindi ka ba nagko-content ng iba? Ha? Hindi ka nagko-content ng iba? Gaya ng mga food trips o kaya ganyan. Napakadalang. Isang beses lang siguro. Nung nasa Maynila kayo, meron mga kinukunin ako na yung mga restaurant, mga pagkain. Kaya lang yung how to drive to ganitong restaurant. Oo. How to... Yung gusto mong content. Oo, kagaya ng ginagawa natin ngayon. How to drive from, Salem to ano ba yung pupuntahan natin? Greenville. Oh, to Greenville. Nasa yung pangalan ng restaurant. Nasa yun na yun. Isang video na yun. Tapos, pag halimbawa mas mahabang video, mas mahina. Isang oras at kalahati ang drive natin, di ba? Every 8 minutes may advertisement. Yun. Doon ako kumikita. Ang galing, no? So, dapat 1,000 subscribers bago At least, nasa 1,000 subscribers saka yung 4,000 na watch hours sa loob ng 1 year. Kaya medyo matagal bago ma-approval. Eh, yung YouTube account ko yung mga 10 years na mahigit eh. Tagal na rin pala. Malay. Saka ang ngayon, mga sikat sa YouTube ngayon, mga tutorial, mga ganun. Oo, totoo yun. Saka yung mga parang mala TikTok na, yung mga short na video sa YouTube na parang TikTok din. Ginagaya din nila yung TikTok eh. Hindi mo ba gusto yung mga real... Kasi sabi nila, pati sa Messenger, yung reels daw sa Facebook. Yun nga lang isa kong problema. Ayoko yung pakita mukha ko sa YouTube. Dahil kasi pag napagtripan ka, syempre, malalaman through your face yung address sa kayo mo. Lang din talaga. Kaya sa lahat ng mga videos ko sa YouTube hindi halos halos wala yung mukha ko doon. Niloloko ko nga si T eh. Sabi ko nga sa kanya, kapag mag-YouTube ka, ang content mo, dapat try mo kumain ng mga Pilipino na pagkain. Sabi ko sa kanya. Hindi nga kumakain yun ng luto ko. Hindi mas magugulat yun kapag pinakita ko yung balot kagabi. Diring-diri siya nung pinakita ko yung ganyan, yung pato nung nakarang araw. Kasi meron yung ulo. Yan, mga reaction videos. Rin sa YouTube yun na. I-videotape mo yung reaction ng taong aabutan mo ng weird na pagkain. Hindi pa man din adventurosity sa mga ganyang bagay. Ikaw ba po yung mapili ka ba sa pagkain? Oo, mahilig ako sa pagkain, maliban nga lang sa mga mga pagkain na involve yung mga insect. Kaya nung yung alam mo yung balang, yung parang grasshopper na pinipirito sa toyo. Nakikita ko nga yun. Sa Pampanga. Hindi ko din natatry yun. Pero ayoko nga. Hindi ko gusto, basta mga insekto saka yung mga ulalo, yung uod na niluluto. Eh, how about yung mga ganyan, yung uod na kinakain sa mga bakawan? Ayoko na. Yung hinihila sa kahoy, tapos parang isasaw-saw lang sa suka, tapos kakain. Spicy. Kumakain ka? Oo, syempre.
Magkakasundo kayo ni Erjo. In fairness naman, mahal pa rin ang gasolina, 3.20. Kaya may babalik ng dos yan. Mas nakakatakot yung taas ng gasolina sa diesel sa Pilipinas. Yun lang. Totoo. every week ang pagtaas. Kaya feeling ko nga yung binigay ko na pera kay Papa para dun sa ganyan, dun sa pagpunta din ng Manila, kulang pa eh. Pagkain pa nila, tapos ganyan. Buti yung bahay libre kasi sa pinsan ko sila tumira. Kaso, mahal na rin ang bilihin sa Pilipinas, sabi nila eh. Yung bigas nga lang yan, itong month lang na to. Ano, bali 15 pesos ang napatong sa presyo ng kilo ng bigas. Kahit yung NFA na bigas na masagwala kasi na 40 pesos na rin na isang kilo. May NFA pa ba? Ba't napakadalang? Hindi na hindi na NFA ang tawag sa kanila. NFA sa tawag doon. Para bang ano, parang laon na bigas na mala NFA pero hindi na tatawag yung NFA. Pero yun ang pinaka-poorest quality na bigas. May ano, talagang pinakamura na 40 per kilo. Dati magkano lang? Sayang di rin nakapunta sila Jason. May naka-duty ba sila? Duty siya nung Monday. Tuesday hindi ko lang sure. Pero sabi kasi ni Isabel na kasama niya, Monday, Tuesday. Sayang mag-enjoy din sa yung bagets. Monthly mo dun sa Hamilton? Ha? Magkano yung monthly mo? 922 na lang. Bumaba? Oo. Dahil naka 1 year ako, inoperan ako ng parang renewal deal na salit na 1,200 naging ng $922 na lang. Magkano dati? 1,200. That's nice. Laki din ang mabawas. Studio type yun. Oo.
Buti nga, ano eh, malaking inyover nilang bawas eh. Yung sa binawas nila, na-cover ko na yung monthly utility ko eh. Oo. Iba pa yung internet sa ganyan. Oo, hindi, kahalo na dun sa 900 dito, yung internet. Ang hiwalay na lang yung sa tubig saka yung ano, kuryente. So may magkano lang din naman Oo. ang tubig. At least eh, pasok na dun sa 922 yung ano. Isa na nabawas. Oh, not bad. Magkano kuryente mo? Kuryente, nasa $45 per month. Ang baba naman nung sa'yo para sa akin. Doble pa yung sa akin. Turn right onto our 5304. Then turn left onto West Oak Highway. At the stop sign, turn left onto West Oak Highway. Yan, sa sasakyan. In 15 miles, take a slight right turn to merge onto I-85 North. Malalag na yun. Makarot pa to. Unlimited pala doon sa Korean, kuya. Ha? Unlimited. Parang buffet? Pwede kang mag-order ng items pag naubos or kung wala kung gusto mo. Pasok na yun sa babayaran na ano. Pero hindi ko lang kung magkano yung pag ganitong oras kasi may binabayaran na doon. Pag after 4 o'clock or after ganyan. Ano pinaka-specialty ng restaurant na yan? Bulgogi, mga ganun. Kumakain ka naman ng beef, diba? Oo, syempre. May pork din sila eh. Ang ganyan doon, pwedeng pumili ka ng grill or yung soup base. Or pwedeng both. Medyo mas malaki nga nababayaran ng both. Pero masarap naman. Fairness naman. Siguro mag-grill na ako. Sarap yung chicken nila doon. Yung barbecue chicken? Pati yung plain na ganyan, yung plain na chicken. Pati mo ba may kay Zach kagabi? Parang ganun din. Pero mas seasoned lang siya. Takbo ba yung camera natin? Okay, nagre-record. Oh, abot naman tayo. Ang lunch, $21.99. Hot pot or barbecue. For sure, pati mag-hot pot yung mga yun. Hot pot dyan tsaka ganyan, for sure. Pag both hot pot tsaka barbecue,
plus 5. 21 plus 5. Hotpot eh, pang ilang tao yung hotpot? Ganyan kuya, individual ang ibibigay sa'yo. Hindi. Akala ko share sa isang malaking pot. So, dun sa isang ganun, may mga lutuan na individualize. Tapos pili ka na lang ng base mo sa soup. May yung typical na herb soup, mushroom soup, tomato soup. Tapos pipili ka na lang ng add-ons mo dun. Like, beef, pork, na pwede mo siyang iluto, pati shrimp, andun dun. Or pwede ka na mag-grill. Or both. Sa grill naman, seafood, meat, pork, tsaka chicken. Tsaka beef. Panoorin ko na lang ginagawa niya. Daglayin ko. Kumakain ka ba ng hotpot before dun sa Pilipinas? May sangyup-sangyup? Oo, once lang ako nakatungo sa sangyup. O parang ganun. Pero sa sangyup kasi, grill lang ata ginagawa. Grill. Eh yun, boss na kasi. O, Kasi yung hotpot tsaka sangyup. yung hotpot na nakain ko, ginawa nung kapatid ko sa isang nung house party. Saan? Sa New Jersey. Nag-hotpot siya, yung bang lahat ng siguro yung mga guests share sa isang malaking giganting bowl. Oo, totoo yun. Pero ganyan sila doon. Yung nga din iniisip ko nung una. Tapos makahati, tapos spicy tsaka ganyan. Kaso hindi. Ikaw pipili ng base mo, kaya okay din. Pwede ka rin magpalit-palit ng base o base later on. Pag nagsawa ka sa isa. Masarap naman, fairness naman. Masaklap lang nung pumunta kami ni T. Bakit? Hindi nagustuhan ng isa. Kahit sa amin gusto lang namin mag-grill noon. Sila Michelle kasi noon gusto mag-hotpot tsaka barbecue. Regardless kung ganyan, pares lang kami ng bayad. So kaya wala kang choice. Kundi same lang din. Hindi na sulit ni T yung pagkain. Sayang yung pera. I am calling to confirm an upcoming appointment. If you can give us a call or text us confirmation at 864-401-8448. Thank you. Ito yung dental. Hi, this is Julia with Electric City Dental Care. I am calling to confirm an upcoming appointment. Nagpa-dental ka naman dito ngayon? Hindi pa. Pero kasama sa insurance mo yung dental? Hindi. Dahil kasi napakadalang kong magtungo sa dentista. Siguro nagpalinis na ako ng ngipin bago ko lumakad. Ang huli kong pabunot siguro yung mahigit sa 10 taon na nakakaraan. Okay. Wala, palagi ko hindi ko pa kailangan nga ng dentista. May PCP ka din ba? PCP? Wala pa rin. Pero nagbabala akong kumuha. Mahaba daw ang pila para sa mga PCP. Doon sa ganyan nga, sa Uptown Family Practice ganyan, October pa ang ganyan appointment. Ang waiting time ng mga isang buwan. Mahigit. Itong isa nga, Anderson nga yung ganyan yung mga ganito, yung dentista na pag-tingnan ko noon. Kaya tinatawagan na kung ano lang pwede. May nakita ko dito sa Greenwood lang na ganyan, na gagawa sa ngipin or maglilinis ng ngipin. Kaya dito na lang din. Bali magkano din yung Vision at kumuha ka sa insurance? Vision. Hindi. Yun ang pagkakamali ko. Dapat kumuha ko sa Vision. Dahil yung salamin kong ginagamit parang napag-iwanan na ako nung grado niya. Ang alam ko sa ganyan, pangalan nito sa America's Best ata yun, na eyeglass, libre ang consultation sa mata. Meron sa Greenwood na? Anderson din nakamalapit. Anderson. Anderson or Greenville or Greer. Kaso per appointment. Greer ang pinaka mas madaming appointment doon ng mata.
nagbabalaka din ako. Kasi mas mura yung ganyan. Libre na ang eye check-up, kasama na yung consultation dun sa grado. Plus, pangalan na ito, mura lang din yung glasses nila. Depende nila kung ano brand din. Saan ka umanap ng PCB mo? Doon sa, yung tumitingin ka rin sa AGP? Sa ganyan, sa U8C mismo, meron din option sa ganyan. Titingin ka ng doktor, primary care physicians. Tapos kailangan mo lang tawagan mismo yung facility kung nag-a-accept sila ng new na patient. Hindi porket naka-feature sila doon eh. Hindi. Automatic may kung pasok sila sa insurance ng carousel. Kailangan mo mag-antay kung kailan sila may open. Sa ganyan, sabi ni Christine sa may sa family practice, sa tapat ng self. Ito lang pangalan mo. Family practice. Yung family, oo. 1 month. Sa akin 2 months. More than 2 months actually. Tapos ang maganda kasi doon, pwede mong pakita yung findings mo sa my chart mo mismo. Sakali kung ano yung mga lab works o kaya mga prescriptions, doon makikita lahat. Good stuff. Kaya lang pag may findings dun sa chart magpapatas din ng insurance nila. Wala naman. Hindi covered naman sa insurance usually yung ganyan. Kaya carry lang. Naka-premium ka ba? Ha? Yung basic lang na ganyan. Basic lang, basic. Ako din. Carry lang yun. Bata ka pa naman. 46 na ka. Age is just a number, sabi nga nila. So, kailangan mo mag-explore po. Yeah. Siyempre. Nagtitinder ka ba? Ha? Nagtitinder ka ba? Tinder hindi. Parang ako nasa stone age pa rin ako Hindi ako maano sa mga social media. Pero may account ka na sa Tinder? Wala. Gawa na tayo ng account. Facebook nga lang, hindi ko siguro po i-open ko lang once a month Para kuya, gawa tayo ng Tinder. Pero sa kasi nung i-open ko Facebook ko ang mga bumabati puro mga senior citizen din. Mga taga sa amin na puro mga matatanda rin. Okay, gayahin natin kay ano mo yan. Arranged marriage. Gulat ka na lang, may asawa na si Ano. Bilis-bilis. Arranged marriage, yun parang surprise surprise reveal yung walang asawa niya. Hindi kuya. Pangalan nito. Parang kinonsulta muna nila yung both families. Tapos meron, kinaano kasi, meron kasi silang ganyan, tick box. Tapos dapat andun yung ganito ganyan, mga features ng lalaki na gusto nila. Dito sa simula pa alam na niya yung itsura. Oo. Naging friends daw naman sila sa Facebook kasi kailangan i-introduce muna. Tapos kung may nagkapalagayang loob na sila, tapos komportable na sila, ayun, pakasal na sila. Uso-uso din diba na magbabayad ang both parties ng ganyan. Kaya ayun. Ba't kailan pa arranged marriage? Culture nila. Tinanong ko nga din si Ano sabi kasi gusto ng parents ko na ganito ganyan. Traditional na ganyan. Kaya ayun, wala silang choice. Parang sa India din. Pag parents naman na kasi ang limit ko, parang hirap naman. Ang hirap suwayin ng magulang. Nung dumating nga si Abel, wala akong namin choice na. Gusto na ni Papa, sige, pakasal niya. Ha? Ganun, wala kang choice. $25 lang pala speed limit dito. 35. Townsville. Kaya din pang pangalan nila dito. May prospect ka na ba na bahay? Ha? Kung magre-reside ka sa Greenwood? May prospect ka na bahay? Kung mag-for good ka sa Greenwood? Pag alis ako ng Greenwood?
Hindi, di ba gusto mong mag-reside sa South Carolina lang? Or sa Greenwood mismo? Or Hindi, gusto ko mag-stay din sa Greenwood. mas okay kung ganyan. Kung kukuha ka na rin ng bahay. Kaya lang yung bahay parang masyado pang Baga. maaga para mag-invest ako sa bahay. Pero in the long run naman, wala kung ganyan yun, o babayad ka ng rentahan, same lang yung mortgage mo sakali. O at least yung binabayaran mo kapag sarili mong bahay na, sa'yo na talaga. Okay, mahal din naman talaga. Laki din ng interest. Di ba kasi pahalima pag bahay syempre Yung property tax, yung insurance tax, pa ulit. maintenance, Bagay. utility. Hindi naman nawawala utility. Oo. Magkano lang din naman. Yun nga lang talaga, yung property tax, insurance. Ang dami yung binabayaran dito sa Amerika. Akala nila maganda buhay. Kahit kailan mo magtrabaho. Hanggat kayang ikayod ikayod. Totoo yun. Kaya si Papa noon, yung ganyan, paano nito, humihingi siya ng pera para doon sa pinsan ko. Sa kasal lang pinsan ko. Bakit ikaw ang yung ganyan? Magsasabi, sabi ko kay Mama. Ikaw kasi ang may kapasidad na magbayad, sabi ko. Ha? Eh bakit? Nung kasal ko, nung ganyan ba ako, tinulungan ba nila ako? Sabi ko, paano kayo dyan? Nag-donate lang ako na 5,000. Ang gusto niya, 30 daw. Bahala kayo, oh. Buti sana kung ganyan ang buhay dito. Pinupulot ang pera. Nag-OT ka ba sa sir? Ha? Nag-OT ka sa sir? Napakadalang. Hindi ako masyado maano sa OT. Alright. Pag trabaho, pahinga. Pag may humingi sa akin ng contribution sa kasal, syempre, sasabihin ko, sige, pero akin ang bride. Nice one. Kakaloka, diba? Para naman pinupulot ang pera dito sa Amerika. Trabaho din pag may tayo. Trabahuhan naman natin ang pagpunta natin sa Amerika. Tsaka hindi yun madaling trabaho na dumaan ka sa butas ng karano. Kaya na lang natin sila. Buhay pa ba yung parents mo? Siyempre, Ilan taon na sila? 70. Sa yung nagwo-work pa rin sila. Ang active naman nila. Hindi pa Ah. sila retire? Nagre-retire na nga namin sila eh. Kaya nga namin sila dito, pinatungo sa New Jersey nung 5 years ago eh. Oo. Hindi nila gusto yung weather. Kaya bumalik sila sa Pilipinas. Oh, so may visa na pala sila. Kaya na. Kaya lang sabi nila mas pag nag-retire sila, mas huminto sila sa paggawa, mas manghihina sila magkakasakit. Totoo yan. Pinagbigyan na namin, at least mukhang masaya naman ang mother ko sa tindahan niya. Yung father ko yun, foreman sa construction. Oh. Supervisor. Nice. Doon sila masaya, di pagbigyan na. Ang bagay. Si Papa din kasi retired na, pero ayaw niyang tumigil. Dahil kasi pag huminto siya, para bang nasa bahay lang, walang ginagawa. Parang nade-depress sila ng gano'n. Kasi kay Papa kasi, pangalan nun, sabi kasi ni ate, parang humingi siya ng tulong sa pag-aalaga sa mga bata. Ayaw ni Papa na doon lang sa bahay. Most of the time. Kaya ayaw siya. Hindi pwede. Kaya nagpa-part-time na rin siya ng trabaho. Bakasyon lang nila today. Babalik din sila na October. Laki magkakapatid ko yun. In 1 mile, take a slight right turn to merge onto I-85 North. Pakilang ka? Pangalawa ko. Okay.
Dapat ba ako kumuha na sa lane ano? Closer sa right. Okay. Take a slight right turn to merge onto I-85 North, then turn right. Ito na nga. Turn right to merge onto I-85 North. For 39 miles, continue straight. Diretso na lang. Ha? Diretso na lang. Oo. Pwede naman 70. Charot. Saan pa kayo maganda pumunta? Sabi kasi nila, next year, Ah, baka balik ng ganyan na balik ng Stone Mountain. Stone Mountain. Mga January, February. Saan na Stone Mountain? Sa North Carolina? North Carolina. Ah, Tapos ganyan, yung snow. oo. Tapos mag-ski ulit. Kung magandang idea naman yun. Marunong ba kayo, marunong ba kayo mag-snowboarding? Hindi. Ski. Nung gandun lang kuya, Ah, kami, wala kami formal na training. Pero nakasurvive naman kami. Natuto kami sa tinitignan namin yung nakaraan. Kasi si Sir Maria noon, medyo, pati sila Christine tsaka yun. Struggle. ako eh, once lang ako nag-snowboarding. Parang ako eh, mukhang muntik na mabalian ng telco. Ang masaklap dun sa amin, walang actual snow. Ha? Yellow lang. Nako. Artificial lang. Hindi masakit sa balat. Hindi masakit sa bobitan. Oo. Kaya, ay, tapos yung mga tanghaling tapat na nun, medyo naglulusaw-lusaw na yung ice. Anong month ba kayo nagtumunang? Kailan ba yun? April na. April or March last week, mga ganun. Kaya, wala. Sabi nga, mas maganda ata talaga na ganyan. Na may snow, para ma-feel naman natin na ganyan. Mas masaya pa doon, ano, pag anong ski resort na kailangan talaga may malambot na snow para masaya. So, itry natin ulit yun. Hopefully, dito na si Abel pagdating ng time na yun. Sana eh, ano, maganda buhos ng snow. Di ba yung forecast ngayon eh, ano, dahil mas matindi init ngayon na summer, magiging mas matindi rin ang ano, Snow. lamig sa winter. Talaga ba? Madalang pa man din mag-snow sa Yun ang forecast nila. Sabi nga nila, hindi naman na to. Nabutan mo ba yung ganyan dito? Yung snow nila dito noon? Ay, ano, isang ano, year before nung dumating ako dito, pinunta sa akin ni Earl na ano, nagkaroon ng manipis na snow. Oo nga. Mas malamig nga nung yun, spring nung last year eh. Ngayon, parang init-init pa din. Ang world record daw, ang init ngayong year na to eh. So ito, oo, ang init. Masyadong maalinsangan. Para akong ganyan, nasa disyerto ulit. Greenville. 32 miles. Layo-layo na. Kaya na mo yung kuya na after duty, tapos nag-trip ka pa, tapos ganyan. Diyos ko Lord.
Pinagtaka ka ba ni Earl kahapon? Ha? Na nag-drive? Pinagtaka ka ni Earl na nag-drive kahapon? Oo, nung pauwi na. Nakailang Red Bull ka kahapon? Pang-apat. Isa nung ano, Punta dito. Ay, papunta doon. tatlo. Isa nung bago ko umalis, tapos yung dalawa nung makarating ako dito. Makarating ko sa Airbnb. Hindi ka ba nagpapalpit eh? Eh, madalang naman ako uminom ng ano eh. Siguro once every month or once every 2 months. Kaya wala sa akin ganong side effect. Pero at least ulit, 24 hours nagising. Nakapag-enjoy ng 24 hours. Kaya pala maganda yung tulog mo kagabi. Tulog agad. Kala ko nga eh, sasakit ang ulo ko pag gising sa umaga eh. Bulit wala eh. Pag nasobran ng tulog, ano? Hmm? Pag nasobran ng tulog. Hindi, yung bang parang kulang sa tulog. Yung nag 24 hours ka, tapos matutulog ka lang hanggang alas 7. Alas 12 hanggang alas 7. Akala ko yung sasakit ang ulo ko eh. Bulit wala. Masaya naman yung lake na yun. Sulit naman talaga yung nangyayari. Dapat nga sa pag-overseas din tayo para parang siya. Hindi po ganyan. Paris. Okay, tapusin mo na daw natin yung 50 states. Magandang plano rin yun. Grand tour ng lahat ng states. Nakapunta ka ba na Florida? Florida, hindi. Mainit na. Pero nung pumunta kami ni Tino, pangalan nito, winter. Kaya okay lang yung hindi naman siya mainit. Malamig din naman, pero hindi siya sobrang lamig. Hindi kagaya ng ganito. Mahilig ka ba sa rides? Sa? Rides? Roller coasters? Oo, nag-enjoy naman ako. Nagtung kami sa Red Flags nung family ng kapatid ko. Saan yun? Red Flags sa New Jersey din. Gusto kong puntahan. Hindi pala Red Flags, Six Flags pala. Six Flags. Pasigit ikaw? Sige, naman. Meron yung ganyan, di ba? Yung mataas. Yung pinaka, yung 1,000 feet na vertical drop. King Daka yun. Na-try mo yan? Hindi. Ang na-try ko yung isang super roller coaster na yung pangalawang pinakamataas. Yung 600 feet. Magkano entrance? Ha? Magkano entrance? Ang masaya sa roller coaster yung yung adrenaline. Totoo. Pumunta kasi kami ng ganyan nung sa North Carolina, Carowinds. Maganda naman. Kaso ang masaklap, kasama namin si Michelle Lon, tsaka si Maria. Nagka-cervical sprain sila kuya. Ano? Cervical sprain. Pagkatapos nun si Michelle tsaka si Maria medyo nasusuka-suka na, nahihilo. Tapos biglang umulan. Tapos lahat ng operations cancel. Takpo. Kaya hindi namin enjoy. Sige, wala naman magagawa. Na-injury leg nila dahil sa ano bang roller coaster sa kanila? May mga malalaki naman silang roller coasters. Dalawa, tatlo. Meron din yung wood type na roller coaster. Meron yung maraming loops. Yun yung kasi yung inuna namin. Yun yung mali namin. Sabi kasi nila easy lang daw yun. Sila nag-suggest noon. Tapos only to find out, yun pala yung first na ganyan. Di na sila sumakay sa iba. Alam mo sasabi yan. Saan direction naman na tayo? Anong oras sa Sarilo na nila mo? Ano yun? Anong oras sa Sarilo mo? 2:23.
kalating oras na lang mahigit. 28 minutes. Pwede ba ito ipa-convert? Ha? Ito? Hindi I-convert? ko alam. Alam ko pwede kino-convert to kahit kaya pwede mo ipa-extend na malaki. Pero additional gastos. Kung sanay ka naman na dyan. Yung piniritong itlog sa tinapay. Pero iba talaga pag yung rice ang kinain. Mas tatagal ang tao sa rice. Nakaka-survive ako sa day shift dati kapag heavy breakfast. Alas 2 na ba niya kasi? Abot pa rin naman 3 o'clock. Anong ginagawa mo kuya kapag ganyan? Pag off ka? Pag off ka? Apat na araw din. Hindi nag-edit ng mga video. Pagkatapos nagbibisikleta. Minsan nagdadrive ako sa Ligurin mo. Doon ako namamasyal. Yung pag-edit ng video, minsan inaabot ako ng pag dalawang video na, tagi isang oras, inaabot ako ng maghapon minsan. Effort din pala yun. Akala ko post lang ng post. Ay, minsan kasi kailangan panoorin. Minsan kasi kailangan mong panoorin lahat ng mga footage para make sure walang copyrighted yung mga item na madadagdag eh. Ang in-edit ko kasi ngayon, yung video ng bakasyon ng kapatid ko sa Pilipinas noong July. Nagtungo sila sa Bonifacio Global City, sa puno ng beach. Ba't ko gumagawa? Ha? Ba't ko gumagawa? Bali, in-edit ko lang, pero pinabas ko sa Anderson channel ko. Okay din pala yun. Hiningi ko talaga sa kanila yung footage ng kanilang dashcam para madagdagan yung ko. Okay din yun. Minsan kasi pag halimbawa nag-play ka ng music sa kotse, kasi pinost mo sa YouTube, hindi mamamonetize dahil copyrighted yung music. Talaga? Dami pa ng ganyan. Kaya kailangan panoorin manually yung buong footage bago Stricto pala sila. Oo. Ngayon naman, minsan kasi pinapayagan lang ma-monetize yung video, kaya lang hindi sa iyo mapupunta yung kita kundi dun sa record company na may-ari ng music. Ay? Oo. Huwag na din. Kanta na lang. Kanta ka na. Pag meron ako nakita ganun na copyrighted na kumuha ko ng YouTube nagbibigay ng free na copyright free na music. Pinapatungan ko na lang ibang music yung footage. Mahirap ba mag-edit? Maano sa oras.
Saka medyo masakit sa mata pag halimbawa ng mahigit sa isang oras yung i-edit na video. Okay lang man talaga ng glasses ko. Tuloy ko nga yun nakasira sa mata ko eh. Yung pagka-edit ng video. Try mo sa America's Best. Plano kong magpa-consultan. Free naman ang consultation. Kahit kukunin ko lang yung ganyan, yung receipt para dun sa eye check-up. Tapos yung glasses na mismo kukuha ko sa iba. Hindi ko kasi kayang mag-drive ng ganyan pag hindi ko nakikita yung malayo. Bulag ako. Hindi na clear sa akin. Ito nga nakasuot sa likod, medyo blurred na to. Pasensya na kung hindi ako overtake ha. Hindi, okay lang po yan. Walang problema. Naramdaman ko kasi medyo mabagal lang ang reaction time ko ngayon eh. Kaya nag-stay lang ako sa Okay lang yan kuya, walang problema. nag-stay lang ako sa likod ng mga malalaking truck. Pero at least yan, Basta safe tayo. nasa normal speed limit lang tayo. Ang importante, safe tayo. Okay na yan. Walang problema yun. Police ba yun? Ay, hindi. Itong truck ata. Siya na nag-adjust. Ay, bumalik. Hindi ko pa nakikita sila na nag-pass by. Ha? Sila Asher. Baka huminto rin sila sa gasolinahan. Dahil hindi naman sila nagpa-gasolina nung mga nagdang araw, di ba? Oo, ata. Pero, alam mo naman yun. May ganyan yun. May booster yung sasakyan ng mga yun. Si Zach, mabilis niya mag-drive na yun. Susulitin ko yung pagkain ako. Kasi gutom na ako. Napalagi ko yan, lugi sa atin yung restaurant dahil tayo talagang gutom. Konti lang kinain natin agahan eh. Bahay na talaga sila. Basta ako kakain talaga ako ng marami. Hindi ako masyado magra-rice para masulit yung karne. Yun nga lang, mag-aantay ka pang maluto yung pagkain bago kumain. May appetizer na minsan. May kinig ka ba sa kimchi mo yan? Sa kimchi? Kimchi, oo. Oo, meron akong kimchi sa refrigerator namin. Saan mo binili? Doon sa sa Asian Publix. market? Meron ba? Yung kimchi ginagawa kong pang side dun sa mga piniritong mga mga ulam. Piniritong ulam. Masarap siyang pang side dish. No? Ay, naisip ko talaga yung tokwa ngayon. Ha? Tokwa at bab. Parang sarap. Saan ba may nabibili tokod sa Ay, wala naman yata sa Asian, wala naman sa Asian store, di ba? Wala ako nakita doon. Meron ba sa Walmart? Naisip ko talaga yung tokwa at bab. Bakit ba? Nagugutom ako ngayon. Isa lang ang tofu sa katoko, di ba? Tofu. Wala ako nakitang tofu sa sa Publix saka sa Walmart. Wala ako. Dumplings naman ang meron. Magluluto na lang ako ng kapag bukas. Ano kayo lulutuin mo? Nakawa na ako sa adobo tsaka sa prito. Adobo sa kana? Prito.
minuto. Ha? Minuto. Dinuguan. Ay, gusto ko yung ninubuhay. Wala akong dugo. Meron sa Asian Stove. Pero sa nagtitinda sila pork blood, doon nagagalit doon ako kumuha ng pork blood. Ay, oo nga. Dinubuhan nga ako. Paano naman magamit yung baboy dun sa kanya? Sarap, gusto ko magdadalawang pantay doon. Gusto ko pa na ako. Mahilig ka ba magluto? Oo. Yun na isang ano, yung parang mapalipas ng oras kapag ano, Ano man usually niluluto? assorted. Ano pinaka-favorite mong lutuin? Teka. Minsan ay kare-kare, minsan ay dinuguan, Ano yung menudo. Sa assorted, ano ko eh, basta Yung menudo ba? Yung meron yung ganyan? Yung menudo, meron yung liver spread? kaldereta yun. Ah, magkakaparehas lang dito. Yung kaldereta, minudo rin yun, kaya lang merong ano, meron siyang liver, merinong kahalo. Oh. Saka may gata. Ay, may god yung gata. Yung version ng kaldereta sa amin ay hinahaluan ng gata. Hindi ma-creamy din. Ha? Creamy. Siyempre. Yung gata nakapagpapaiba ng lasa dun sa ano, sa minuto. Try mo natin. Kaso kasi dami kasi ingredients. Meron pang... Naglalagay ka pa ng hotdog? Ha? Hotdog? Hindi na. Basta beef lang, patatas, saka carrot. Yun lang. Ay, magkano lang din ng patatas? Carrots? Magkano lang yung baby carrots? Bago. Doon tayo sa tinukuan. Mas limitado ang ingredients. Pag off ko kasi, hindi na ako masyadong kumakain ng... Hindi ako masyadong luluto eh. Kasi hindi naman kumakain ng ganyan. Pagkain Pilipino. Kung anong gusto niya kainin, doon na kami kakain. Kumunti ba ang census nyo sa Tagtawan? Ha? Kumunti ang census nyo? Mukhang marami nung umalit nung last na day na duty ko. Mukhang marami yung ma-discharge. Kaya lang ano, 3 din sa nurse namin may sakit. Oo, may pagkakataong mag-overtime. Ha? May pagkakataong overtime. Gusto ko yan. Kaso, kumuha na ako ng ganyan eh. Sa pangalan nito. NHC. Sayang din kasi. Kailangan natin ng pera. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko mag-ipon para doon sa ganyan April. 7 to 7 naman ang shift eh. Parang twice a month, okay na rin naman. Gutom. Sinabihin kasi ako na April eh. Kailangan may kanin sa bahay parati. Hindi ako mabubuhay na wala kanin. Nagkakain ka ba masyado? Ha? Nagkakanin ka masyado? Oo. hindi mawawala kanin sa ano, sa bahay dahil kasi parang hindi kompleto pag puro ulam lang eh. Ngayon kasi medyo malimit ako kumain ng kanin. Pag ganyan, ng duty lang talaga. Pag duty, kailangan ng heavy meal. Ni-influensya na ako nito sa chicken, tsaka sa pizza, tsaka burrito, mga ganyan. Ay! Saka pag walang rice ano, parang nakakapanlata yata. Nakakapaging na ba? Kahit maraming ulam kang kinain, pag walang rice, parang lobat na hindi mo maintindihan kung ano nangyayari. Yun daw. Nasasanay na ako na hindi masyado nag-rice kahit kinain. Sandali na lang yan. Minutes na lang. Malapit na. Tama lang, 14 minutes na lang. Ako parang inaantok na. Ganyan, mga 14 minutes na lang, tatapos na. Wala akong glasses.
Sana, okay lang. Pagkakain ko full charge ulit ako. Pwede sana kitang isalitan ko. Wala akong klase. Hindi ko dala. Wala lang. Kain lang ang katapat ito na sa'yo. Hindi yan nag-rice kayo ng umaga. Ano oras na ba nag-breakfast? Oras 9? Ano oras na? Nag-hiking ba tayo? Breakfast na walang rice kasi nag-hiking pa tayo ng Buti nga hindi masyadong malayo na hiking yun. Thinking nga din ako ng dashcam. Tsaka mabili ng dashcam ko. Ha? In-order ko online. Amazon? Hindi, yung direct sa company. Magkano to? Robe ang brand yan eh. ROBE. Gumagawa sa US based na company, gumagawa ng mga dashcam. Kaya ko na sa Amazon dahil sila mga Chinese eh. Mahina yung quality ng video niya. Malabo. Maganda yung ginawa ni Kuya JC Boy nung nakaraan. Ha? Yung ginawa ni Kuya JC Boy. Yung in-order sa Amazon? Hindi, alam yung mayroon siyang clip dito, tapos cellphone lang. Ah. Tapos yung cellphone niya na nagre-record. Pero ang ganyan lang, ang ganap lang. Pag nag-navigate ka din. GPS. Di malakas sa battery dahil mo yung GPS at saka nagre-record eh. Hindi ka pwedeng sabay ko yun. Ha? Hindi pwedeng sabay. Ay, hindi. Alam naman yan, pasikot-sikot sa green motor. Ang ganda talaga may dashcam. Bakit bibili ka talaga? Restaurant na gilid ng highway o papasok pa city? Gilid siya ng highway. Di ba yun lang? Di kaya puro straight lang sabi, no? Woodruff Road. Matao din. It's vintage. In 10 miles, take exit 51BC toward Greenville and Woodruff Road. Malayo pa. 10 miles pa.
Surgery day nyo ba kuya ang Monday to Wednesday? Ha? Surgery day? I mean, mas madaming volume ng surgeries during Monday, Tuesday. Or all throughout the week? Bali, ang mahina ang araw na surgery, Biyernes, Sabado, Linggo. Meron din surgery, karila na hindi kasing dami. Yun kasi sa amin Monday, Tuesday, Wednesday, anticipated na medyo madami pasyente. Thursday, Friday, ayun na, decline na. Pa-discharge na yung mga yawa. Kakalimitan, tapon na sa ibang floor. Greenwood, next right. Excited na gawin ng Greenwood. Kailangan din makabilita lang yung ng ganyan. Ha? Pag nag-retire tayo, dapat meron na rin tayo yung yate. O kaya mga boat man lang. Since malapit ang Greenwood. Stay in the left 3 lanes.
ng ating tanghalian. Hindi ko naman nauna na sila Asher. Wala pa naman silang text. Developer niyo sa Hamilton? Ha? Ano pangalan ng developer niyo? Nakalimutan ko ang pangalan pero ang Hindi siya town and country? hindi, ano pa ba isang developer na ano na malaki rin? Nakalimutan ko ang pangalan eh. Nakalimutan ko na yun. Tumitingin kami ng In 2 miles, take exit 51BC toward Greenville and Woodruff Road. Dito mo sa inyo exit ha. Oh, sige ko yan. Baka ako lumampas. Malayo pa. Kailangan ko bang bumili? Okay na dito. Magre-reserve daw tayo. Nauna tayo. Mag-reserve lang? Boy. Pumasok na kayo, tapos mag-reserve na kayo ng buwan. Sabi ko, sige po, madam. Wala po problema, madam. Oo, nakakatakot pa man din. Yung hangin ng truck ang ano eh, nakakaano eh. Tinutulak yung sasakyan. Hindi ko tinatap yun. Ay, tinutulak tayo sa paalis eh. Ang laki pa man din. Natakot ako dyan nung ganyan. Pangalan na ito? Mga final destination na ganyan. Ano yan? What? Bumili na ba ako? Ilan? Hindi, isa-isa pa tayo. Use the second lane from right to take exit 51BC toward Greenville and Woodruff Road. Maganyan ako. Signal light ka. Ano? Dito. Sabi mo ba clear na? Take Clear the na? exit. Ano? May sasakyan. Bilisan mo na lang. Sige ko yan. Pwede na. Ito na exit? Use the left lane to keep left onto Woodruff Road. Tapos tamang lugar na ba tayo? Oo, diretso lang. Dun pa. Left lane. Dito? Left. Left. Dito. Tama na to. Keep left. Ayan. Medyo ano, parang hindi ko magana utak ko ngayon. Dito left. Use the right lane to keep right onto I-385 South. Right lane. Sabi na mga. Saba. Keep right. Pasok dito? Oo, papasok sa Columbia. Use the right lane to keep right onto Woodruff Road. Right. Diretso lang. Tapos mag-right tayo doon. Sa kabila. Isa ba? Ay, Sabi nyo pag clear na. hindi pa. Sasakyan. Keep right, then turn right onto Woodruff Road. Tapos nangiting ka ba rin po yan? At the light, use the right lane to turn onto Woodruff Road. Pwede na? Sa kabila. Pwede. Sige ba? Sa lane pa? Isa pa. Pwede. Pasok. Turn right, then turn right. Dito na. Tapos, antay lang tayo. Diretso? Diretso ko yun. Pwede ba? Tapos side na tayo. Dito? Oo. Turn Sa right. volcano. Ayan. Dito na tayo.
Park ka na dito sa gilid. Or dun sa harapan. Pwede dun. No. You've entered the parking lot for your destination. Okay ka lang. Ha? Okay ka lang. Nauna tayo. Mga 11 minutes pa daw sila. Malapit na ako mag-lobat. Saktong-sakto lang. Aray. Ilan tayo? 8 tayo. Tara na. Tikit lang ko na sa minuto. Sige kuya. Take your time. Sa minuto lang kasi Baka tayo baka may mga ganyan dyan.